Jesus. Verse 4, sabi po, and they were all filled with the Holy Ghost. Nawa ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, maging ilaw natin as we draw near to the Father in heaven. Glory to God. Glory to Christ Jesus. I couldn't see the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. And in my darkest hour, you've touched me with your power. And when I looked, your light was everywhere. The light of a million mornings fills my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million mornings dawned in me. I never tried to understand a sunrise. I only know it takes away the doubt. I can't explain your healing or all the joy I'm feeling. I only know you've come into my heart. The light of a million mornings fills my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million
be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita.
Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Inuluwalhati, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At inihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat. Pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to John chapter 14, verses 15 to 31. If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because he neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you will also live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Then Judas, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. You heard me say, I am going away, and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now, before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming, and he has no hold on me. But the world must learn that I love the Father, and that I do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us leave. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila.
babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama. Kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Tumindig kayo, tayo na. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Please.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Brothers and sisters, tonight I have good news for you. In the Gospel according to John, chapter 14, verses 15 to 17. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Tonight, brothers and sisters, I will share with you the story of two senior citizens. May dalawang senior citizen, pwede rin nating tawagin sila mga survivor dahil sa original na barkada nila na 10, silang dalawa na lang ang natira. Madalas nilang gawin ay magbalik tanaw sa nakaraan, sa mga masasayang sandali ng kanilang buhay, nung kasama pa nila ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga barkada na nauna na sa kanila. So gabi-gabi, nagkikita sila sa isang bar at nagiinuman at nagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan. Bigla na lang sinabi nung isa, "Pare, kung may mauna sa atin, pwede ba ibalita natin sa may iwan kung talagang may kabilang buhay? Tapos sabihin na rin natin kung nandun nga yung mga mahal natin sa buhay, kung nandun yung mga barkada natin. At kung sabihin mo na rin kung pinapayagan pa silang mag-inuman sa langit." So nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa, kung may isang mauuna, babalikan yung nabubuhay at ibabalita kung ano meron sa kabilang buhay. So dumating ang araw, nauna yung isa sa kanila, nalungkot yung naiwan, sinamahan niya yung kanyang natitirang barkada, mula lamay, hinatid pa sa libingan. Tapos nung gabi, nung patulog na siya, nakahiga na siya, nung araw, pagkatapos ilibing nung kaibigan niya, nakahiga siya, matutulog na, biglang may humila ng paa niya. Nagulat siya ngayon. Siyempre, walang ibang tao sa kwarto. May humila ng paa niya. Tapos biglang narinig niya yung tinig ng kanyang kaibigan. Sinabi ng kanyang kaibigan, "Pare, huwag kang matakot. Tinutupad ko lang yung pangako natin."
talagang babalitaan kita. Di nawala yung takot niya, na-excite siya, sabi niya, oh, anong balita? Meron nga bang kabila? Oo, meron. Pare, nandun na lahat ng mga nauna sa atin, yung mga barkada natin, kasama ko na, kinakamusta kanila. Oh, inalaw mo ba kung may inuman? Sabi niya, pare, may inuman. Talaga, may inuman. Oo. Di ba mabuting balita yan? Ay, talaga mabuting balita yan, pare. Magkikita-kita ulit tayo ng mga kaibigan natin. Tapos may inuman pa. Tapos biglang sinabi ng kaibigan niya nang galing sa kabilang buhay, kaya lang, may isang masamang balita ako sa iyo. Ano yun, pare? Bukas ng gabi, ikaw ang tanggero namin. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Vilarte. Taasan niya makandila. Sabihin niyo, Panginoon, sa pamagitan ng apoy na ito, ng tangan kong kandila, loobin niyo nawa ng naganap noong unang Pentecostes ay maganap din sa akin. Muli niyong pag-alabin sa aking puso ang apoy ng Espiritu Santo nang sa gayon ako ay maging buhay, matibay, masiglang tagapagbalita ng inyong kabutihan. Sa ngalan mo, Jesus, sa araw at gabi ng aking buhay, tataglayin ko ang liwanag na bigay ng Espiritu Santo sa aking buhay, tulad ng apoy ng kandila na aking tangan. Amen? Amen. Okay, lapit nyo sa inyong bibig ang kandila and make a wish. Make a wish. Bago patayin, sa belang kong 3, sabay-sabay, hipa ng malakas. 1, 2, 3. Oh, kumusta na kayo? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa, Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God, ako ay malakas, at matuwid ka. Thank God, pag-ibig ko'y wagas na. Huwag naman matanda, lahi may magkaiba. Pagkarinig ba ng salita, sasabihin ko ibang-ibang isa-iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank
prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at maluwina. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at maluwina. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Taas ang inyong dalawang kamay. Tatanungin kayo, anong araw na ngayon? Ha? Gusto niyo malaman kung anong araw ngayon? Ito ang araw ng katuparan ng pangako ng Diyos. This is the day when the promise of God was fulfilled. At ano ang pangakong yon? Alam niyo ba ang pangakong natupad sa araw na ito na ating ginugunita? Lahat ng kahilingan nyo, tutugunin. Amen? May prayer request ba kayo? Okay, taas muna ang ating mga prayer request. And also, ang inyong mga daladalang bottled water at lahat na inyong mahawakan ng kamay. Before we go on, I'd like to announce that next week, May 21 Saturday, is pabaon, bring your prayer request pabaon, sapagkat ang inyong punong lingkod ay tutungo ng Amerika para sa silver anniversary ng El Shaddai DWXI USA. At kayong mga nanonood sa TFC, by the way, I will be at the LA Convention Center on May 29, 2016. Dumalo po kayo at dalhin nyo ang lahat na may sakit doon at lahat ng inyong pangailangan at idulog natin sa ating Diyos na nagbibigay buhay at nagpapagaling sa mga karamdaman at nagpapayaman sa mga ibig yumaman. Gusto niyo yumaman? Sino gusto niyo yumaman? Sabihin niyo, Panginoon, Diyos ng kayamanan sa langit at lupa, Diyos ng mga buhay, sa araw na ito, ginugunita namin ang katuparan ng inyong pangako sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Maganap nawa sa amin ngayon ang pangakong ito nang sa gayon magkaroon kami ng kapangyarihang ipahayag ng aming mga labi na ikaw ang nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ng mga buhay, Diyos ng katotohanan, Diyos na walang hanggan. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay and find your partner. Find your partner. At sabihin mo sa partner mo, ngayon, natupad na. 1 + 1.
Pakala, tanungin mo, ano yun? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. O ano ngayon yung natupad na? Ha? Ang pangako ng Diyos na tayo ay pagkakalooban ng Kanyang Espiritu. Ulitin niyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabihin kung 3, muli, yuyuko ng 3 ulit at sasabihin nyo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa katuparan ng Kanyang pangako. Ulit yun nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Sabihin nyo, promise. Alam nyo, ang isang pangako ng Diyos ay lahat na tatawag sa Kanyang pangalan, lahat na sasamba sa Kanya, ay Kanyang pagpapalaing ganap. Amen ba? At bago tayo magpatuloy, tatawagin ko pang isang kapatid natin. Madalas ko kinukwento sa inyo kung paanong tinawag sila ng Panginoon sa gawain ito nung sila'y maliliit pa at pinagpalang ganap. Sister Mary Jigs Gardoque. Purihin natin Panginoon. O, Sister Mary, come forward. Don't be afraid. O, palakpakan natin ang Panginoon. Good evening po. Sa pagtayo ko pong ito, inaalay ko po ang pasasalamat ko sa ating Yahweh El Shaddai, Holy Spirit, all angels and saints, Mother of Perpetual Help. Kayo po ang kapurihan ng lahat ng tao. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon po na ito na hindi ko man po plano, hindi plano po ng ating Yahweh El Shaddai na tumayo po sa harapan ninyo. Napakarami po ng biyaya na natanggap ko dito. Nagsimula po ako sa gawain, high school po, 1980s pa po. Ngayon po, almost 20 years na po akong nagtatrabaho. Sa aking paglaki po, ako po ay grade 2 pa lang, wala na pong tatay. Ang mother ko lang po ang tumaguyod sa aming magkapatid. Kaya po, napakahirap po ang walang ama, na walang gagabay, walang magdidisiplina. Subalit, ang ina ko po ay nagsilbi sa ating gawain. Sila po yung unang batch po na nagbibigay po ng sobre. Sa sikat ng araw, bagyo po na dumaan. Hindi po siya tumigil sa paglilingkod sa gawain ito. Sabalit napakabuti po ng Diyos. Dahil lahat po ng paghihirap na dinadanas po niya, binabalik po sa aming kanyang mga anak. Hindi po perfect ang mother ko. Nagkakasala po, katulad po ng ibang ina. Hindi po siya ang gusto kong maparangalan, kundi ang Panginoon. Pangalawa po sa ipagpapasalamat ko, ang ating minamahal na Brother Mike, na patuloy pong ginagamit.
Napaka-fortunate ko po and blessed na makatayo po dito. Alam naman po natin ang hirap na hindi po ganun kadali, pero ang plano po ni Yahweh El Shaddai ang dapat po na masunod. Bata pa lang po ako, namulat po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos sa ating 13-14 po AM. Napakahirap po ng buhay namin noon. Ang radyo ko po halos pukpukin ko para lang po mapakinggan ko ang mensahe ng Yahweh El Shaddai. Pilit ko pong sinabuhay lahat. Hindi man po nasunod lahat, pero po nakipaglaban po ako. Dahil naniniwala po ako ng ating minamahal na Brother Mike ay ginagamit upang tumulong, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Ang regalo po natin kay Brother Mike habang ginagamit po siya ng Panginoon, bigyan po natin ng halaga ang mga sandali na tumatayo po siya dito. Alam ko po, Brother Mike, hindi ganun kadali. Alam ko po ang hirap ninyo po. Kaya po, ngayon, alam ko po ang plano po ng Diyos na malaman nating lahat na napaka-blessed po natin to have Brother Mike. Ang dami ko pong blessing pero kulang po ang oras dahil naniniwala po tayo sa miracles are forever. Ang pagiging punong lingkod po ni Brother Mike ang naging halimbawa sa buhay ko. Kaya po kahit na po ang hirap pong sumunod sa salita ng Diyos pero pipilitin po natin. Ako po ang nagbakasakaling humarap kay Brother Mike sa UST na hindi naman po ako kasali doon. Alam ko po na kailangan magre-register kayo bago kayo pumunta doon. Pero ang Diyos po at ang mga angels and saints ang gumabay sa akin sa pamamagitan po nila Brother Ray Bravo, yung mga choir po natin. Sila po ang tumulong sa akin makalapit kay Brother Mike. Wala pong hahadlang pag ang Panginoon po ang kumilos sa atin. Nandoon po ako sa harapan ng iba-ibang sekta po, religious sector po. Meron pong Catholic, may born again. Pero po ang Yahweh El Shaddai ang pinarangalan ko. Pare-pareho lang naman po yun. Alam po natin yan. Iisa po ang pinaglilingkuran natin. Kaya po, nagpapasalamat po ako na kahit wala po akong father, si Brother Mike po ang pinakinggan ko. Kada Sabado po, pinilit ko pong umattend dito. Mula pagkabata ko po hanggang sa ngayon na nag-aaral, na nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Isa po akong registered nurse na isa lang pong manicurista ang mother ko. Pero hinanay ako ng Panginoon sa isang profession po na kung wala po tayo financially, ay hindi po natin mararating. Sabali si Yahweh El Shaddai po din ang nag-provide ng lahat. Makatapos po ako ng pag-aaral. Makapagtrabaho po ako. At mapaglingkuran ko po ang mga pasyente po namin. Ako po ay na-assign sa mga malalaking hospital po. Sa Manila, sa Quezon City, ganun din po sa Pasig. Kaya po, lahat po ng turo ni Brother Mike, mula sa pagpapatawad, mula po sa paggawa ng prayer request, pahalagahan po natin yon. Dahil dun po tayo namumuhunan po na lahat po ng inalay natin babalik sa atin. Gusto ko rin pong magpasalamat, Brother Mike, sa buong pamilya po ninyo, sa pag-allow po nila, sa oras po ninyo na binibigay po sa amin. Kaya po sana, regalo po natin kay Brother Mike ang magpapatotoo dito para po malaman po ng lahat na tunay po na ang salita ng Diyos, ang paggabay po ng Holy Spirit ay nandito po sa ating gawain. Bigyan po natin ng pagpapahalaga. Salamat po. Thank you po, Brother.
Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Anong araw ngayon? Araw ng katuparan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Tatandaan nyo, sa Biblia po, napakaraming pangako ang Diyos. Subalit, isa sa pinakamahalagang pangako ang ginugunita natin ngayon. Ito po ang araw ng pagkakaloob ng Kanyang Espiritu sa lahat ng tao. According to Acts chapter 2, verses 14 to 18, then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 a.m. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito po ang unang sermon ni San Pedro Apostol nang siya po ay posposin ng Espiritu Santo at nagpasimulang magpahayag ng mabuting balita na may taglay na kapangyarihan. Alam nyo, si San Pedro Apostol, kahit po anino noon, kapag nadaanan ka ng kanyang anino, anumang karamdaman mo ay gagaling. Gagaling. Sa ating kapanahonan ngayon ay hindi na po anino ang ginagamit ng Panginoon. Tinig na po. At ang bawat sigaw ninyong amen, maaring gamitin ng Panginoon. Lahat nasisigaw ng amen ngayon na malakas, magtataglay ng kapangyarihan. Kapangyarihang magbigay liwanag sa nadidimlan, kapangyarihang magbigay ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa, kapangyarihang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, at kapangyarihang magpahayag na si Jesucristo ay muling nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Next question is, bakit ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang Espiritu Santo o ang Kanyang Espiritu? Bakit? Ang tanong ko ay, bakit kailangan ibuhos ng Diyos sa lahat ng tao ang Kanyang Espiritu? Alam niyo ba kung bakit? Hello? Andiyan pa ba kayo? Kayo ba'y maniniwala kung sasabihin kong lahat kayong nakarinig ngayon ng mabuting balita ay kinakasihan ng Espiritu Santo? Ang tanong ay, bakit ibinigay sa inyo ng Diyos ang Kanyang Espiritu? At alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. So, ang ibig sabihin ng Pentecostes, ibinigay ng buong buo
hindi lamang ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, kundi ibinigay ng buong-buo ang kanyang sarili sa tao. And we become the temple of the Holy Spirit, the temple of the Holy God who created the heavens and the earth. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Tapos kamay nyo. Do you realize what does mean? Kung ano bang kailangan, anong kahulugan noon? Sumasa atin at ipinagkaloob sa atin at nananahan sa atin, kasama natin sa lahat ng panahon, magpakailanman. Rain or shine, night and day, may sakit o walang sakit, may pagkain o walang pagkain, kasama natin ang Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit? Ang tanong ko ay, bakit? This message, brothers and sisters, ay hindi po matatapos sa isang tagpo na ganito. Subalit, for the first time, sa hindi anasahan ng marami, that it is considered impossible for Brother Eddie Villanueva to stand on this stage preaching the good news of salvation. Preaching the good news of love and unity. But it happened tonight. Nangyari ngayong gabi. Nangyari ngayong gabi. Sapagkat ito ang panahon na itinakda ng Diyos na ang lahat na pinagkalooban ng kanyang Santong Espiritu ay itabi ang kanyang sarili upang maluwalhati ang kaharian ng Diyos. At ang Diyos, iisang Diyos, iisang binyag, iisang kumpil, iisang Espiritu, iisang Ama na ating tinatawagan, sino man tayo at anuman ang ating fellowship o relihiyon na kinaaaniban. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bibigyan ko po kayo ng ilang bagay o dahilan bakit ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu o ang kanyang sarili sa taong makasalanan. First, para patunayan na tayo ay kanyang tinatanggap bilang kanyang mga anak. Narinig niyo yun? Ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ay katibayan na tayong lahat na sa Kanya ay nanalig at nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon Kapagligtas ay tinatanggap tayo bilang mga anak ng Diyos. At para tayo ay magkaroon ng karapatang tumawag sa Kanya ng Ama ko, kailangan ko ang pagkain ngayong umaga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga anak po lamang ng Diyos ang maaring tumawag sa Kanya ng Ama, give us this day our daily bread. Father, give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Say amen. So without the Holy Spirit, wala tayong lakas o kapangyarihang tumawag sa Diyos ng Ama. Ang katulad natin ay ang paraon noong Ehipto ng kapanahonan ni Moses. Nang sabihin ni Moses, sinasabi ng aming Diyos na si Yahweh, set my people free. Anong sagot ni Paraon? Diyos. Sino ang Diyos? Wala akong kinikilalang Diyos. Ako ang Diyos ng Ehipto. Yan sabi ng Paraon. Kaya hindi siya marunong tumawag ng Ama. Hanggang sa siya po ay dumaan ng sampang salot sa kanyang bayan at kanyang buhay.
dahil sa katigasan ng kanyang ulo. According to Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children indeed. Ang kanyang Espiritu ang nagpapatotoo sa atin na tayo nga ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sinong anak ni Yahweh El Shaddai? According to Galatians chapter 4 verse 6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Sapagkat tayo nga ay tinanggap. Lahat na tumanggap ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12 hanggang 14, lahat na sa Kanya ay tumanggap kay Kristo, ang tinutukoy. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, lahat na sa Kanya ay tumanggap ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak, hindi sa pamagitan ng gawa ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Noon pala, ang tawag sa tao ay taong lalang ng Diyos. Narinig niyo yun? So, bilang lalang ng Diyos, alam nilang may Diyos, pero hindi nilang kinikilalang Ama nila ang Diyos. Sila lamang pinagkalooban ng Santong Espiritu ang may karapatang tumawag sa Diyos Ama ng Ama. Noong unang panahon, bago nagparito ang Panginoong Kristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, iilan po lamang ang pinagkakalooban ng Kanyang Espiritu. Iilan tao po lamang ang tinatawag niya, yung tinatawag na mga propeta. Ang mga propeta lamang ang pinagkakalooban ng Diyos ng Kanyang Espiritu. At maliban na tayo ay makasamahan ng Espiritu Santo, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos at hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng hangaring magpuyat para makinig ng salita ng Diyos. Noong unang dating natin sa gawaing ito, hindi po tayo nakikinig sa totoo lang, natutulog. Naalala ko po noon doon sa Rizal Football Stadium, I think that was the 3rd anniversary of this ministry, umuulan, ako po'y dumaan doon po sa karamihan, hindi pa ako kilala noon ang karamihan sapagkat hindi pa gwapo noon. Habang ako ay dumadaan sa kanila, nilalatagan po yung kanilang inuupuan ng plastik. Sapagkat umuulan, tinatakpan yung sanggol na dala nila ng plastik. At sabay siya humihiga. Ang sabi niya, pag si Brother Mike na, gisingin niyo ako ha. Hallelujah. Ay tama-tama dumadaan ako. Sabi ko, huling-huli ka. Sabi niya sa akin, sino ka ba? Hallelujah. Sabi ko, ako si Brother Mike. Tinignan niya ako, sabi niya, ang pangit mo naman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. You see? Totoo hindi? Totoo yan. So, ang unang tanda na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga anak at inaangkin na anak. Sino sa inyong ibig angkinin kong anak ko? Sino? Okay. Matuto ba kayong angkinin ko kayong anak? Makinig kayo. Naalala ko tuloy yung aking anak na babae na
nagsiselebrate ng birthday ngayon. Hindi ko alam kung saan siya nagsiselebrate. Nakasabay ko po doon sa Amorsolo bumaba. Doon sa Amorsolo, dati, siksikan lagi ang tao doon. No? Alam ko kung bakit siya nagsisiksikan doon. Akala nila, bibigay ko ng bigas. Siguro. May isang dalagita doon na sumisigaw ng, Daddy, Daddy! Alam mo, hinarap ng aking anak. Pinandilatan. Ako, pag nandilat pa naman yun, tulad ng nanay niya. Ang sabi niya doon sa bata, sabi niya, sino ka ba? Walang ibang anak na babae ang aking daddy, kundi ako. Naku, nanginig sa takot yung bata. Mula noon, di ko na nakita. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung kayo po ay matutuwa na angkinin kong anak, ano pa kaya kung aangkinin kayo ng Diyos Ama na kanyang mga anak? At iyan naman ang totoo. At ito'y pinatunayan niya bilang tanda ng kanyang pagiging ama natin. Tinupad niya ang pangako ng Panginoong Kristo na ibigay sa lahat ng mananalig at manampalatay kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ang kanyang Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawang rason, second reason, why ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng manampalataya ay para makilala natin ang katotohanan at patnubayan tayo sa daan ng katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan na tinutukoy natin? You will know the truth and the truth will set you free. Sabi ng Panginoong Kristo, if you hold on to my teaching or if you put my teaching into practice, you will know the truth and the truth will set you free. Ano ibig sabihin noon? Kung tatanggapin nyo at isa sa buhay nyo ang salita ng Diyos, iyan po ang katotohanan. Walang iba. Ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, bukas pagpapalain kita, bukas pagpapalain ka. Amen ba? Taas sa kamay nyo. Sa Biblia, ito ay isang unang utos. Unang utos na may kalakip na pangako. Igalang mo at parangalan, sundin ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pahabain ng Diyos ang buhay mo sa batang lupa at lahat mong gagawin, pagpapalain ka. Amen ba? Pagpapalain ka. Now, so brothers and sisters, kaya ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo upang makilala natin ang katotohanan at sa pamagitan nito, patnubayan tayo sa landas ng buhay. Ang tawag doon ay liwanag sa landas ng buhay. Ano ang liwanag na ito? Hindi po ito kandila. Hindi po ito elektrisidad. Ito po ang salita ng Diyos na ating naririnig. Amen ba? According to John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Tatagalogin ko. Kapag sumaati na at dumating at tinanggap natin ang Espiritu ng katotohanan, walang iba ang Espiritu Santo na nagsimula po nung araw ng Pentekostes, makikilala ng katotohanan at ang katotohanan ang gagabay sa atin at maliban doon, ipapaalam niya sa atin kung ano ang ating magiging bukas.
Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Ulitin ko po ito. And He will tell you what is yet to come. At ipapaliwanag sa atin ng Espiritu Santo kung ano ang darating sa ating bukas, sa ating buhay, sa kinabukasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay nyo. Halimbawa, baon ka sa utang ngayon. Madaling intindihin yan, yung pagkabaon sa utang. Ang utang ay bunga ng sumpa. Lahat tayo ay sinumpa. Dahil taling tayo doon sa minana natin, sa utang o ng magulang natin si Eva at si Adan, na sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. So, sa ilalim ng sumpa, kahit po tayo kayod ng kayod, pawis ng pawis, kapos at kapos rin. Subalit sa panibagong dispensasyon, which is the dispensation of the Holy Spirit, hahanguin tayo sa pagkaalipin sa sumpa. Tuturuan tayo ng Espiritu Santo paano makaahon doon at paano mamuhay ng sagana araw-araw. Amen? Sa kamay nyo, sa kamay nyo. Sa anong paraan yon? Ito po yon. Ang salita ng Diyos, sabi sa Biblia, ay espiritu at may buhay. Nagbibigay buhay. Subalit sa kakulangan ng ating kaalaman, dahil sa kawalan ng Espiritu Santong gumagabay sa atin, maski anong aral sa atin, maski anong turo sa atin, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig o maapaw. Hindi natin maunawaan yon. At hindi natin magagawa yon. Subalit, sa sandaling tanggapin mo ang Espiritu Santo at pinakinggan mo ang kanyang patnubay sa pamagitan ng salita, makaririnig kayo ng tinig na nagsasabing ganito, ibigay mo na yan. Ibigay mo na yan. At anumang ibibigay mo, babalik sa iyo ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen ba? Kung nung una bakuna tayo, ngayon ay maluwag na tayo. Bakit? May nagtuturo sa atin ng nararapat nating gawin. Walang iba ang Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang espiritu ng tao ay hindi makaunawa sa mga espiritual na bagay. Maliban sumaatin ang Espiritu Santo na siyang magpapaliwanag at magpapalaya sa ating katigasan ng ulo. Amen? Okay. Pangatlong dahilan, bakit ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa atin? Para tayo ay matutong sumunod sa mga utos ng Diyos. Without the Spirit of God, we belong to the rebellious people. Kabilang po tayo doon sa mga taong masuwayin. Anak po tayo, lahi tayo ng taong masuwayin. Hindi tayo makasunod sa anumang ipinag-uutos ng Diyos. Totoo hindi? Subalit, sa sandaling sumainyo at sumaatin, ang Espiritu ng Diyos, siya ngayon ang nagtuturo at nagbibigay sa atin ng liwanag at lakas ng loob na masunod natin ang lahat na ipinag-uutos ng Diyos. Amen ba? Saan ko hinango yan? At kapag nasunod natin ang mga utos ng Diyos, lahat na prayer request nyo, nakatitiyak kayong ibibigay sa inyo ng Diyos.
Amen? Now, 1 John chapter 3 verses 21-24 says, Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. And this is His command, to believe in the name of His Son Jesus Christ and to love one another as He commanded us. The one who keeps God's commands lives in Him and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Naintindihan niyo ba yun? Ang sabi nito, kung hindi po tayo kinokonsensya ng ating konsensya, maluwag sa atin loob na makalalapit sa Diyos Ama, na may katiyakan na anumang hihingi natin sa Kanya ay ating tatanggapin. Ay ating tatanggapin. Bakit? Sapagkat nakasusunod tayo sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos sa tulong ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Malinaw ho ba yun? Tatandaan nyo, kapag tinanggap natin ayon sa ating pananampalataya, ang pangako ng Diyos, walang iba kundi ang Kanyang Espiritu, hindi na tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa magdesisyon. Kasama natin ang Espiritu Santo sa lahat ng ating desisyong gagawin. Malinaw ho ba yun? Binibigay ko sa inyo ngayon ang mga dahilan bakit ipinagkakaloob ng Diyos ang Kanyang Espiritu Santo o ang Kanyang sarili sa lahat ng tao. It is for everybody, but not everybody is having it. Ito'y para sa lahat. Sa lahat na tatawagin ng Diyos. Malayo man o malapit. Hodyo man o Grego, Pilipino o Amerikano, etc., etc. Ito po ay pangako ng Diyos. Fourth, para tayo ay matutong umibig. Pag-ibig na tulad ng sa Kanya. Without the Spirit of God, we will never learn to love the God's kind of love. Pag-ibig na tulad ng sa Diyos. Ano ba yung pag-ibig na tulad ng sa Diyos? Pag-ibig na walang kondisyon. Pati yung matitigas ang ulo, minamahal. Pag-ibig na lahat ay ibinibigay. Wala nang iniwan sa kanyang sarili. Biro mo yan. Ibinigay yung kanyang nagbugtong na anak. Ibinigay pa yung kanyang espiritu. Para ano? Para samahan tayo magpakailanman at hindi tayo mangulina sa gitna ng ating mga suliranin sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pag-ibig. Sabihin niyo pag-ibig. Sigaw niyo pag-ibig. Sino sa inyong umibig na? Pag-ibig na nabigo? O pag-ibig na matagumpay? Sino gustong magtagumpay sa pag-ibig? Pakinggan nyo ito. Para tayo ay matutong umibig, pag-ibig na tulad ng sa Kanya. Tawag doon po agape love. At makatulad tayo sa Kanya, becoming His likeness and image. It is in love that we become His likeness and
His image. Kaya tayo was created by God in His likeness and image. Ano yon? Hindi po yun sa figura natin, sapagkat iba-iba po ang ating figure, no? Kundi doon sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig na kahit kaaway, ay bibigyan ng tinapay na may bala sa gitna. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. 1 John chapter 4, verse 7 says and following, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who lives has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is, lakasan nyo, God is love. This is how God showed His love among us. He sent us His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. This is how we know we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ito natin malalaman, kung paano tayo minahal ng Diyos at kung paano tayo nagmamahal na tulad ng sa Diyos. Pagmamahal na tulad ng sa Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos. Subalit kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, ito po'y nagpapatotoo na sumasa atin ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. Hello. Lakasan nyo naman. And we have said and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God. Ang sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Kanya ang Diyos. And God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Narinig niyo yun? Kapag sumaati na ang Espiritu Santo at siya ang ating pinakinggan at sinundan sa bawat sandali, ano man ang nangyayari sa ating buhay, tayo'y hindi natatakot humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Walang takot ang pag-ibig. At sa pamagitan ng pag-ibig na tulad ng sa Diyos, nabigay sa atin ng Santong Espiritu, lahat ng ating takot ay nawawala. Sa kamay nyo. Ulitin ko pa, lahat ng ating takot. Takot sa asawa, takot gabihin, takot sa itim na pusa,
kung ano ko yung kinatatakutan. Kapag tayo ay natutong umibig tulad ng sa Diyos, lahat ng ating takot, maging takot sa kamatayan, ay nawawala. Pakinggan niyo po ito, sapagkat ito'y malalaman natin kung totoong nabubuhay tayo sa pag-ibig na tulad ng sa Diyos. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command: anyone who loves God must also love his brother and sister. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. So, ang napupuot sa kanyang kapwa ay wala sa kanya ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay wala na pong kinapupuutan. Lahat ay minamahal na. Pati hindi marunong magbayad ng utang. Minamahal na. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mahal mo ba ako? Anong sagot niya? Anong sagot? O sabihin mo, patunayan mo. Pautang naman. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Fourth, pangilan na ba tayo? Fifth reason why the Holy Spirit is being poured out to each one of us, para tayo hindi maulila o mangulila o maiwanan nag-iisa sa gitna ng mga problema. Narinig na yun? Alam mo kasi ang tao, kapag may mapapala sa'yo, nandyan, kaibigan ka. Kapag may mahihiram sa'yo, kapag may makukuha sa'yo, andyan, sa tabi mo. Pero sandali na wala ka na, wala ka na, sila lang maasahan makatulong, nawawala din sila. Nawawala din sila. Nang malaman nilang matatalo na ang kandidato nila, iniwan na nila. Iniwan na nila. Sumama na sila doon sa hindi naman lang kilala na mananalo na nga. Pero yung kaibigan niya, na nung una ay nangunguna, naroroon siya. Nung makikita niyang nahuhuli na, iniwan na rin niya. So, nangulila na. Ganyan ang tao na walang espiritu ng Diyos, nang iiwan. So, balit ang tao na kaisa ng Diyos at kasama ang espiritu sa Diyos, hindi po nang iiwan sa gitna ng pangangailangan. Amen? At tayo naman, na totoong tumanggap sa Espiritu Santo, ay hindi po nangangamba, iwan man tayo ng ating magulang, iwan man tayo ng ating asawa, iwan ng kaibigan, iwan ng mga anak, hindi tayo mangungulila, sapagkat mayroon tayong kasamang forever. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At ang forever na ito, miracles are there. Amen? Sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan sapagkat mayroon tayong kasamang hindi nang iiwan magpakailanman. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawala, sapagkat si El Shaddai ang ikagapan. Sa gitna. Sa gitna ng kawalan, di ako
gitna ng kawalan, Sa gitna ng kawalan, siya ko mawawala. Sapagkat si El Shaddai, minsan pa sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kawalan, di ako mawawala. Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. ang Panginoon, Ang Panginoon, ang ating pastor, pinagiginhawa ako ng lubusan. Amen. Ako'y hinihimlay sa mainam na pastulan. Hatid sa buhay ko ay kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. sa gitna ng kawalan, Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. madilim na lambak man, Madilim na labak man ang tatahakin ko. Wala akong sinta, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungko, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo ang tulad ko. sa gitna ng kawalan, Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. sa bakas, Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. sa gitna ng kawalan, Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. sapagkat si El Shaddai, Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. Sapagkat si El Shaddai, ang aking kagapan. purihin ang Panginoon. Tasang kamay. Lahat na pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay tumatalo ng 7. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Panglimang dahilan bakit ipinagkaloob na Diyos ang kanyang Espiritu Santo para hindi tayo maiwang nangungulila. Sa sandaling tayo ay iniwan ng iba. Sa gitna ng ating mga problema, karamdaman, kakulangan, kalituhan, tatandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Tasa kamay nyo. At di lang yun. Di lang yun. Hindi lang tayo nag-isa. Ang kasama natin ay solusyon sa lahat ng ating problema. Nasa Kanya ang solusyon sa lahat ng ating problema. Yung hindi natin nakikita sa bukas, nakikita ng Espiritu Santo. At iyon ang ipakikita sa atin. Later on, magugulat ka na lang, nakatulala ka sa langit, sa gitna ng kawalan, akala wala na talang darating, pagbaba ng tingin mo sa lupa, nakatambak ang biyayang pinarating ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kasakamay niya. Yung tingin nyo ba to na inyong inaapak-apakan, yung pala ginto. Yung pala ginto. Yung tao na hindi nyo pinapansin, na akala nyo ay walang-wala, yung kayamanan pala nakalaan sa ni Israel, siya ang may hawak. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya hindi masasayang yung lahat ng ating pagpapagod, pagpupuyat para sa kanila. According to John chapter 14 verses 15 to 19, it says, Jesus said, "If you love me, keep my commands." Kung ako'y mahal nyo talaga, sundin nyo ang aking mga utos. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, who is the Spirit of truth. Bibigyan kayo ng isang patnubay. Advocate is Attorney General. May kaso kayo, mahal ang abogado.
Pero tandaan nyo, mayroon kayong abogadong hindi matatalo, ang Espiritu Santo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally, Anong kadalagan ang aking nalalaman? Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally, Ang buhay ko ngayon ay siksik-liglig ng biyaya. ako ngayon siksik-lig-lig. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may pagsubok man, Ay pagsubok ay di man, alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Ng pag-asa at kalakasan. sa pagtahak sa Sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Buong kanalakan itaas ng mga kamay. Finally, ako ngayon mayaman na. Ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally, And finally, finally, sabay-sabay! finally, Finally, finally. sabay-sabay! purihin ang Panginoon. Finally, hold your hands together. Maghawak kayong kamay para hindi makalayas yan. Ha? Kawawa naman yan, nagpuyat na rin. Baka mawalan pa ngayong gabi. Finally, makinig kayo. Nakinig na ba kayo? Finally, ang katuparan ng pangakong ito ay para sa lahat. Para sa lahat na tatawagin ng Panginoon at tutugon sa kanyang panawagan. Kaya kayong lahat na nakarating ngayon sa araw na ito at darating pa sa susunod na Sabado, maghanda na kayo ng hihingin nyo. Bilang pabaon. At ako'y nakatitiyak, lahat na hihingin yung pabaon, ibibigay sa inyo. Amen ba? Okay. Hold your hands together. Hawak kayong kamay. Acts chapter 2 verses 36 to 48. It says, Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children,
and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, Peter warned them, and he pleaded with them, saying, "Save yourselves from this corrupt generation." So nang makita ng mga Hudyo ang tapang at lakas ng loob na ipinakita ni Pedro, bunga ng kapuspusan sa Espiritu Santo at ang pagpapagaling sa lumpos pamagitan po ng mga salitang binitawan ni Pedro Apostol, nanginig silang lahat sa takot. At ang sabi ng Apostol, "Makinig kayo mga Israelita, si Jesus na inyong ipinako sa cross, pinurasahan at pinatay, siya po ang Panginoon at Mesiyas na ating hinihintay. Sa ikatlong araw, siya po ay muling binuhay ng Diyos. Para lahat na taong nabaon at naalipin ng kasalanan, sa pamagitan niya ay tumanggap ng kapatawaran buhat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, Lord to Christ Jesus. At ang sabi ng mga taong nakikinig kay Peter, sabi niya, "Brothers, ano po ang aming gagawin?" Natanginginig silang natatakot na nagtanong, "Brothers, what shall we do?" Ang sagot na simple ni San Pedro Apostol ay, "Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan upang patawarin kayo sa pamagitan ni Kristo Jesus at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang pangako na para sa lahat. Malapit man o malayo, matanda man o bata, sa lahat na kanyang tatawagin sa pamagitan ng mabuting balita na ipinapahayag ng mga apostol noon hanggang sa ngayon. At ito'y para sa ating lahat. Amen ba? Paano natin ito tatanggapin? At paano natin mararanasan ang katotohanan na sumasa atin ang Diyos? Paano? Sabihin nyo, paano? Ulitin nyo. Sa Sabado. Sa Sabado. Kung babalik kayo, sasabihin ko sa inyo kung paano. Come, bring your prayer request pabaon, at ito po ang aking idadalangin na lahat na dadalo at makikinig ng mensaheng ito sa araw ng Sabado, ito ang special na pabaon, ang kapuspusan sa Espiritu Santo. Amen ba? Okay, tasang kamay. Sabi niyo, Panginoon, Ikaw ang Kristo na aming tagapagligtas, nagbigay ng buhay para kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Loobin mo nawa na anuman ang aming nagawang kasalanan o minanang kasalanan na nagdodulot ng karamdaman at kamatayan, sa sandaling ito ay mapatawad ng ganap at malinis ng inyong banal na dugong dumaloy sa inyong tagiliran doon sa krus sa Kalbaryo. Amen? Amen. Okay, find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, ngayon alam mo na. 1 + 1.
Pangalawa, tatanungin mo, ano yun? Ano yun? Okay, 1 plus 1. Ngayon, alam mo na. 3 plus 3. Ano yun? O ano ngayon alam nyo? Ha? Ano alam nyo? Sasabihin mo, sa Sabado, babalik tayo. Sabado, babalik tayo. Okay, ulitin nyo nga. Sabado, babalik tayo. Para malaman nyo ng ganap. 1 plus 1. Ngayon, alam mo na. 3 plus 3. Ano yun? 7 plus 7. Sabado, babalik tayo. Purihin ang Panginoon. At sa kamay. At sa kamay. Pagtapong ko sa inyo, ang isisigaw nyo, ngayon na. Ngayon na. In other words, hindi sa Sabado, kundi ngayon na. Ibibigay sa inyo ng Diyos ang kaalaman tungkol sa mabuting balitang ito. Ano sisigaw nyo? God bless you all. Blessed it is for brothers to live together in unity. Oh, how good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Purihin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Muli, tayo po ay sinamahan muli ng malayang pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya salamat sa buhay ng punong lingkod na ginamit niya upang ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng malayang pagkilos ng patnubay ng Espiritu sa ating mga buhay. Amen. At ang ating pong pagbasa ay naangupo sa aklat ni Juan, 14 verses 15 to 32. At samahan niyo po kaming muli. Napakasaya pong celebration ng Pentecost na ito, brother. Kaya anyayaan natin sila sa susunod na Sabado. Bumalik po tayo muli dito sa Anvil City. Ayan, Sister Mary Rose Abubo Señoritas po. Amen. At ang inyo po nakasama, ang inyo po kapatid sa Panginoon, Brother Resty Alberto po. God bless us all. How good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Only one body, only one Spirit, only one Father of all. We are all brothers, for we are His children. One made of blood, in the Lord of love. How good, oh how blessed it is for brothers to live together in unity. Oh, how good is the blessing God